Hello everyone, this is Professor Vincent Toribongolan, your data scientist at your service. In this video, I will be going to discuss how to calculate or how to compute the appropriate number of participants or sample included in the study. Okay? So, paano ba mag-compute ng mga respondents na dapat nating isama o isali sa ating research, thesis o dissertation? There are two main considerations that we need to look into. Okay? Kung hindi natin alam ang population. Meaning to say, we don't have any knowledge about the characteristics of the population. And the second consideration is that we have enough knowledge about the characteristics of the population. Okay? So, unahin natin yung statistical methods na ginagamit noong 1963. Ito ay inintroduce ni William Cochrane noong 1963. So, ito yung formula, no? N equals z-score, proportion, and then 1 minus p. So, ito yung example ng pag-compute ng sample size. A university had issued a new guidelines about the number of acceptable hours to teach their students. Before the implementation, they have decided to conduct a survey to ask the opinions of the teachers. They were thinking that some of their teachers will oppose their plan. How many school teacher is needed to be included in the survey at 95% confidence level with 5% precision? At this point in time, they don't have an idea about the total number of teachers. Okay, so halimbawa, sabi dito, mayroon daw study, no? Mayroong bagong guidelines na inilabas ang university tungkol sa tamang oras ng pagtuturo sa mga estudyante. Okay? Napag-isipan nila na nitong pandemya ay kinakailangang matutukang mabuti ang mga estudyante upang maintindihan nitong mabuti ang mga lessons na kanilang itinuturo. So, naisipan ng university na gawing 4 na oras, no, ang pagtuturo per sabihin nating 2 oras, no, ng pagtuturo kung ito ay gaganapin online. Okay? So, bago ang implementation, gusto muna nilang malaman kung ano ba yung masasabi ng mga teachers. Kung nag-agree ba sila dito sa bagong guidelines na to o kaya ay mayroong mag-o-opposed. So, they are expecting 95% confidence level. So, confident sila na lahat ng teachers ay mag-agree doon sa kanilang bagong guidelines with 5% margin of error or precision. So, habang ginagawa nila yung study, hindi nila alam kung ilan yung kabuuang bilang ng mga teachers. So, ito yung formula. Okay? Ito yung given data. Confidence level, 95%. Precision is 5%. And then yung formula, Z PQE squared. Okay? 1.96 times the proportion, 0.05 over 0.05 squared is 384.16. Okay? So, base dito sa computation ni Cochrane, dapat daw 384 yung magiging respondents ng study. Okay? Ngayon, ang tanong dito, saan ko nakuha yung proportion? Since nga wala silang idea tungkol doon sa mga population, no, doon sa population ng teachers, wala silang idea doon sa characteristics. Wala rin silang idea kung ilan kaya yung mag-o-oppose, ilan kaya yung mag-a-agree. So, ang pinakang standard ay 0.5. Okay? Yun yung proportion kasi hindi nila alam kung
sa XXX number of teachers, ilan kaya dito yung proportion ng teachers na mag-a-agree? So, wala silang idea doon sa characteristics na yon, doon sa bilang na yon. And then, yung 1 minus P, okay, 1 minus 0.5, kaya lumabas 0.5 yung nasa Q. Okay? And then yung 0.05, ito yung level of precision or ito yung margin of error. Ngayon, paano kino-compute yung standard normal? Diba? Yung 1.96. So, ito yung procedure. 1 plus confidence level over 2. 1 plus 0.95. Okay? Ito yung 95% confidence level over 2. 1.95 over 2 magiging 0.975. Ngayon, itong 0.975, hanapin daw natin ito sa standard normal table. Okay? Ito yung standard normal table. Pumunta tayo sa kaliwa, ito yung 1.9. And then yung nasa taas is 6. So, 1.96. So, kung saan sila nag-meet, ito yung 0.975. Okay? So, yung sa kanina, 0.975. Hahanapin natin itong 0.975 doon sa standard normal table. Ito yung ngayon 0.975. So, saan nakita yung 0.975? Sa coordinates ng 1.9 saka 0.06. Kaya siya naging 1.96. Okay? Ngayon, kung alam nyo na ang number of population, ito yung formula. Okay? Ito yung correction formula ng Cochran. So, dun sa kanina, hindi natin alam kung ilan yung number of population. But this time, mayroon na tayong population. So, nalaman nila na ang population ay 750. So, i-apply lang natin tong formula na to. Of the 750 daw, ang kukunin nating respondents ay 254. Okay? So, I hope na malinaw yan sa inyo, guys, no? Okay, so isa sa mga computation o ginagamit pa sa pag-compute ng sample size ay yung kay Yamane, no? Noong 1967. Okay. So, pagpansin nyo, guys, very straightforward yung ginagamit ni Yamin o ni Yamane noong 1967. So, ang ginawa lang niya rito, yung population na 750, in-apply lang dito sa formula na to, lumalabas na 261. So, kung titignan ninyo guys, using this formula, 261 yung tamang respondents daw. Pero sabi naman ni Cochran, 254 lang daw yung dapat na maging respondents. Ngayon, kung tatanungin ninyo ako kung ano yung dapat gamitin o dapat sundin, as a statistician, no, ay mas ginagamit namin ang formula na ito ni Cochran kumpara doon kay Yamane o Yamane. Bakit? Dahil mayroon itong component na hindi nako-compute. Ito yung precision. Okay? Hindi natin dito makikita yung ibang characteristics ng population kasi naka-base na to sa population. There are some aspects ng formula na to na since very straightforward siya, may mga characteristics siya na hindi nakabase sa normal table. Okay? So, I hope that is clear and good luck sa inyong research, thesis, or dissertation. Sa mga gusto magpa-consult, all you need to do is to send me an email at statisticsdoctor@gmail.com. Again, statisticsdoctor@gmail.com. Thank you.